Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dominic, 28 taong gulang, taga rito sa Batasan Hills, Quezon City. Ang kwentong aking ibabahagi ay mula lang din sa kwentong naipasa sa akin ng aking lolo Domingo, o mas kilala sa palayaw na Doming. Matagal na po itong naganap dahil nasa mahigit 20 pa lang si Lolo noong maranasan niya ito. Si Lolo Doming po ay taga Negros. Doon siya ipinanganak at lumaki. Nagkaroon siya ng 5 anak at ang pangalawa nga roon ay ang aking ama. Noong makapagtapos ng pag-aaral ang aking ama ay nakapag-abroad ito bilang seaman. Noong makaipon ay dito na sa Quezon City nakapagpundar ng sariling bahay at nakapag-asawa. Hindi talaga ako nakadalaw sa probinsya nila Papa dahil kalaunan ay dinala na ni Papa sina Lolo at Lola dito sa Quezon City para mas accessible sa mga medical needs nila, lalo at matatanda na ang mga ito. Noong kabataan raw ni Lolo ay isa siyang basagulero, lasinggero at babaero. Bihira siyang magpirmi sa kanilang bahay. Palagi siyang nasa labas kasama ang mga barkada. Minsan naman ay nasa ibang lugar, dumadayo ng inuman o di kaya mga padisko. Kaya kahit papaano ay mulat siya sa mga kwentong aswang at kababalaghan sa iba't ibang lugar sa kanila. Pero wala naman daw siyang nakitang malahalimaw talaga na aswang. Kadalasan lang ay iyong aso na mapula ang mata, kalabaw na nanghahabol, nang patayo ang pagtakbo, at nakalutang nakabaong na humaharang sa daan. Iyon ang madalas nilang danasin. Kaso dahil sa mga nakainom o di kaya lasing na, nagtatakbuhan na lang sila habang nagtatawanan. Tapos kinabukasan ay iisiping dala lang ng kalasingan ang kanilang mga nakita. Hanggang sa mapansin daw ni Lolo ang isang dalagang bagong lipat sa kanilang lugar na siya namang nagpatibok ng kanyang puso at nagpabago ng kanyang buhay. Kung dati ay hindi siya mapirmi sa bahay dahil sa pagsama sa mga barkada, bigla naman siyang nagbago. Ayaw niya nang umalis ng bahay dahil nasa 2 bahay lang ang pagitan bago ang bahay noong kanyang dalagang napupusuan. Dinaan niya iyon sa patambay-tambay sa labas ng bakuran ng bahay noong dalaga habang nagigitara. At hindi nagtagal ay nakausap niya nga ang dalaga at nakapagpalagayan sila ng loob. To make the story short, naging kasintahan niya nga ang dalaga at nabuntis. Kahit naman hindi raw siya pilitin, ay handa talaga siyang pakasalan ang dalagang iyon dahil mahal na mahal niya ito. Iyon nga ang aking Lola Feli o Feliciana sa totoong pangalan. Dahil sa magiging ama na nga raw siya, kaya kailangan niya nang maghanap ng trabaho para buhayin ang kanyang magiging bagong pamilya. Sabi naman ng mga magulang niya na doon na lang muna tumira sa kanila dahil malaki naman ang bahay nila. Tapos ang 2 nakakatandang kapatid ni Lolo ay nasa ibang lugar na, may kanya-kanya na ring pamilya. Kaya kung aalis pa si Lolo, ay ang 2 matanda na lang ang may iwan sa bahay. Kinausap naman daw ni Lolo Doming si Lola Feli kung ayos lang dito na doon sila tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Maliban sa wala pa silang perang pampatayo ng sariling bahay, makakatipid din sila dahil may palayan naman ang pamilya ni Lolo at may tinatanggap na pensyon. Kahit pamaliit ay nasa probinsya lang din naman kaya hindi masyadong magastos. Kahit papaano ay maaalalayan sila habang nag-iipon pa si Lolo para sa pagpapagawa nila ng sariling bahay. Ang plano niya noon ay doon lang din magpapagawa ng bahay sa loob ng compound ng kanyang pamilya.
para matitignan-tignan pa rin nila ang mga magulang niya. Dahil sa mabait at maunawain naman si Lola Feli, kaya pumayag ito na doon na muna sila tumira sa bahay ng mga magulang ni Lolo Doming. 2-story ang bahay, may 3 kwarto sa itaas at 2 naman sa baba. Makalipas ang ilang buwan ay nagpaalam na si Lolo sa kanyang mga magulang at sa asawang si Lola Feli na maghahanap na siya ng trabaho. Nakakahiya kasi na lahat na lang ng pangangailangan nila ay nakaasa sa kanyang mga magulang at kung may personal silang bibilhin, hihingi rin siya sa mga magulang niya. Pumayag naman daw si Lola Feli. Hindi naman kasi ito nangangamba sa kaligtasan niya kahit buntis dahil may kasama naman siya sa bahay. Nagsimula na si Lolo sa paglalakad-lakad sa bayan upang maghanap ng mapagtatrabahuan. Hindi rin naman siya nakapagtapos ng high school, kaya trabahong mabigat lang ang maaari niyang hanapin, gaya ng pagkakargador o di kaya construction. Nagtatanong-tanong rin siya sa mga kakilala sa palengke, pero walang makapagrekomenda sa kanya ng mapapasukan. Doon niya nga raw na-realize kung gaano kahirap maghanap ng trabaho, lalo kung wala kang natapos. Makailang ulit siyang naglibot-libot sa palengke para maghanap ng trabaho. May mga nasubukan naman siyang sideline, gaya ng pagkukonduktor sa jeep. Kaso sabit lang, kung sakaling meron lang konduktor na hindi makakasama, kaya siya muna ang hahalili. Hindi talaga permanente. Sa tindahan naman ng bigas ay nakakapagkargador siya, pero sa mga araw lang din na may delivery. Kung sa madaling sabi, wala siyang mahanap na regular na mapagkakakitaan. Hanggang sa masalubong niya ang dati niyang kaklase at kaibigan na si Emmy, o Emilio talaga sa totoong pangalan. Nagtatrabaho iyon sa isang pagupitan na pwede sa lalaki at pwede rin sa babae. Alam niya namang malambot si Emilio, pero hindi naman daw ito naglaladlad ng tuluyan, kagaya ng panahon natin ngayon. Iyong tipong malambot lang kumilos at may pagkembot kapag naglalakad, pero nakapanlalaking gupit pa rin naman. "Uy, Doming! Kumusta ka na? Balita ko may asawa ka na ah." Bati pa raw noon sa kanya. Oo. Saan ka galing, Doms? Bakit pawis na pawis ka yata? Nag-ikot-ikot ako sa palengke. Naghahanap ng mapagkakakitaan. Kaso, napakatumal eh. Itong wala akong natapos. Hindi makapasok ng matinong trabaho. Sa mga trabaho naman na pwede ang mga walang natapos ng pag-aaral, wala na rin ako makitang bakante dahil sa dami rin ng mga naghahanap ng trabaho dito sa atin. Baka naman meron kang alam, Ems, kahit tagawalis lang sa parlor na pinapasukan mo. Ano ka ba, Doms? Wala na rin bakante. Kasi marami rin kaming kinukup-kup ng mga dalaginding na bading. Sila ang ginagawa naming tagaligpit at tagalinis para may kita rin sila. Pero ang kapatid kong si Roger ay nabalitaan kong nagpapahanap ng trabahador. Alam mo yung babuyan sa dulo bago makarating sa tulay? Nangangailangan raw doon ng tao. Matagal na raw kasing umuwi sa probinsya nila ang dating helper at hindi na bumalik. Kaya madalas, kinukuha ang kapatid kong si Roger upang umekstra na tagalinis at tagapagpakain ng mga baboy. Ayaw din naman ng kapatid ko na maging permanente doon. Kasi hindi niya maiwan ang kanyang pagiging karpintero. Masaya raw siya bilang karpintero kaysa sa pagiging tagapagpakain ng baboy at tagawalis ng dumi. Talaga, Ems? Hulog ka talaga ng langit sa akin. Malaking tulong sa akin ang trabahong iyon kung sakaling makukuha ako. Hay, Doms. Tigilan mo nga ako sa langit-langit na yan. Alam mo namang bawal ang half-blooded doon. Ha? Anong half-blooded? Half Pinoy tsaka half Pinay. Natawa naman daw si Lolo sa biro ng dati niyang kaklasing si Emilio. Sige na, Doms. Puntahan mo na lang ang bahay ng kapatid ko si Roger. Magpakilala ka na lang sa kanya. Diretsuhin mo lang ang kalsadang ito. Medyo malayo-layo pa, pero kaya namang lakarin.
may makikita kang mga nakadisplay na bangkito, kuna ng baby, at iba pang mga kagamitang pangbahay na yari sa kahoy. Kanya ang pwestong iyon. Naroon din sila nakatira ng pamilya niya. Puntahan mo na lang ha. Sabihin mo ako ang nagpapunta sa iyo. Sige Ems, maraming salamat talaga. Sus, ikaw pa ba? Malaki ang utang na loob ko sa iyo noong magkaklase pa tayo. Ikaw kaya ang tagapagtanggol ko tuwing may umaasar sa akin na bading ako. O siya, sige na, magtuloy ka na roon ha. Wika pa raw ni Emilio at nagtuloy na nga si Lolo Doming sa bahay ng kapatid nito na si Roger. Makalipas ang mahigit 15 minuto ng paglalakad, ay narating niya na ang bahagi na may pailan-ilang mga kabahayan hanggang sa marating niya ang isang bahay na may mga nakadisplay na palayo, papag, bangkito at iba't ibang mga kagamitang pangbahay. Tao po! Oh, ano yun pare? Sagot naman noong nasa loob na lalaki. Pare, ikaw ba si Roger? Ako nga pala si Doming, kaibigan ni Emmy. Nagkasalubong kami doon sa malapit sa parlor. Naghahanap kasi ako pare ng mapapasokang trabaho. Ang sabi ni Emmy, meron ka daw alam Helper sa piggery ba yun? Oo pare, meron nga. Teka, parang naaalala na kita. Ikaw yung kaibigan ni Emmy noong high school, di ba? Oo pare, ako nga yun. Oh, halika, samahan na kita. Hindi naman kalayuan dito ang piggery na sinasabi ko. Sagot pa raw ng lalaki at naglakad na sila habang binabaybay ang gilid ng highway. Makalipas na ang mahigit 10 minuto ay narating na nila ang isang kanto na may papasok na daan. Kaunti na ang mga kabahayan doon dahil ang lupang iyon daw ay pagmamay-ari noong ginang na siya ring may-ari ng babuyan. Huminto sila sa isang kalawanging gate pero malapad. Maging ang pader ay may kataasan rin. Pero dahil sa malaki ang bahay sa harapan noon, kaya makikita kahit sa labas lang ng compound. Kumatok roon si Roger, tapos naghintay pa sila ng halos 2 minuto bago may nagbukas. Isa iyong matandang babae na siguro lagpas 50 na ang edad. Oh, Roger, bakit? Tanong pa raw ng ginang. Aling Mayang, ito nga pala si Doming. Interesado sa trabaho bilang helper sa piggery. Magandang araw po. Agad naman daw bati ni Lolo Doming. Oh, halika, tuloy kayo. Wika pa ng ginang. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa direksyon ng babuyan sa likuran ng malaking bahay. Medyo nakadistansya naman iyon kaunti. Dahil malawak naman ang lupain na sakop ng compound na iyon. Iho, ang trabahong ito ay stay in. Nakita mo ang kubong iyan? Diyan ka matutulog. May papag na rin dyan at may maliit na kusina sa likuran. Kung gusto mong magluto ng kung ano sa alanganing oras. Pero araw-araw naman kita pagdadalhan ng pagkain. Umaga, tanghali at gabi. Iyon ay kapag narito si Madam Cruzita. Pero kagaya ngayon na wala siya, doon ka nakakain sa loob. Tuwing Sabado ng hapon ang pasahod. Meron kang day off, pero kalahating araw lang. Bali Linggo ng umaga ay pwede ka nang umalis. Papakainin mo lang muna ang mga baboy. Tapos sa tanghali ay ako na ang magpapakain. Pero dapat bago lumubog ang araw ay makabalik ka na rin agad ha. Dahil ikaw na uli ang magpapakain. Marami rin kasi akong inaasikasong tungkulin sa pamamahay na ito. Mag-isa lang po ba kayong katulong sa bahay na ito? Oo, mag-isa lang ako. Dati naman marami kami. Kaso matatabil ang bibig ng mga kasamahan kong katulong dati. Kaya sinisanti na sila. Hindi rin naman gaano kabigat ang tungkulin dito. Lalo at mag-isa lang naman si Madam Cruzita sa buhay. At madalas pa nga siyang lumuluwas ng Maynila. Kagaya na lang ngayon. 2 linggo na siyang wala. Baka sa susunod na linggo pa ang balik. Papaano po yun nang? Ibig po bang sabihin,
Kailangan ko pang hintayin ang pagbabalik niya bago ako magsimula sa trabaho? Hindi iho. Binigyan naman ako ng otoridad na pumili ng magiging tagapag-alaga ng mga baboy. Pinagkakatiwalaan na rin kasi ako ni Madam. Kaya kung okay sa'yo, di tanggap ka na. Yan ang mga aalaga ang baboy mo. Wika pa ng matandang ginang habang itinuturo ang 10 mahahabang kulungan na sa tingin niya, humigit kumulang ay nasa 100 piraso ng baboy ang naroon. Yang pinakadulong kulungan ay walang laman. Naroon lahat ng mga nakasakong feeds na ipapakain mo sa mga baboy. Nakahos na rin ang tubig na nakakonekta sa tangke, kaya madali lang ang paglilinis. Sana ay magtagal ka rito at siguraduhin mong hindi ka magiging bungangang babae. Kung anong mapansin mong kakaiba, huwag mo nang pansinin. Mag-focus ka lang sa trabaho mo at wala kang magiging problema dito. Ayos na ba sa'yo ang presyo ng magiging sahod mo? Tanong pa ng matanda matapos niyang sabihin kung magkano. Nanlaki naman daw ang mga mata ni Lolo dahil 3 doble pa iyon sa inaasahan niyang sahod. Sabi niya naman, "Nang, hindi po ba masyadong malaki ang alok niyong sahod?" "Oo, iho. Malaki talaga iyon para sa isang tao. Kaso, alam naman ni Madam na pang 3 tao ang trabahong ito. Ayaw niya rin naman na marami pang ibang tao ang maglalabas-pasok sa compound. Kaya sinabi kong kukuha na lang kami ng 1 tao, pero papasahura namin, nakatumbas ng pang 3. Ano, ayos ba sa'yo yun, iho?" Opo, ayos na ayos." Di sige, umuwi ka na at kunin ang iyong mga damit dahil magsisimula ka na agad ngayon. Ako na ang magpapakain para sa tanghalian, tapos mamayang hapon ay ikaw na. Kaya dapat bago sumapit ang hapon ay makabalik ka na rito." "Opo, sige po, maraming salamat po." Masayang sagot naman daw ni Lolo na halos magkanda bulul-bulul ang dila sa tuwa. Pagkalabas nila ni Roger ng compound ay sinabi daw ni Lolo Doming, "Pare, maraming salamat talaga sa pag-endorso mo sa akin sa trabahong ito." "Wala yun, Doming. Lalo at malaki ang utang na loob sa'yo ni Kuya Emilio." "Siya nga pala, Roger. Sobrang laki ng pasahod nila bakit hindi mo pinatulan?" "Ang totoo niyan, Doming, matagal na nila ako inaawitan na kunin ang trabahong iyon. Kilala rin ako mismo ni Madam Cruzita. Pero nakita mo naman ang dami ng baboy, di ba? Ubos oras iyon para sa akin. Tapos meron pa akong pamilya at 3 anak. Kaya hindi ako pwede mag-stay in. Walang makakasama sa bahay ang pamilya ko. Kahit papaano ay nakakaraos naman kami sa kita ko bilang karpintero at pagbebenta ng mga kagamitang pambahay. Madalas din ako mag-sideline dyan para magpakain ng baboy. Pero 1 hanggang 2 araw lang. Lalo nitong mga nakaraan na wala pa silang nakukuhang tauhan. Tapos kapag medyo masama ang pakiramdam nitong si Aling Mayang, ako muna ang gumagawa. Kaya madalas, 1 o 2 sa isang linggo, ako ang nagpapakain ng mga alaga nilang baboy." "Teka nga pala, Roger, meron pa akong tanong. Ano nga yung sinasabi noong matanda na kapag may napansin akong kakaiba ay huwag ko na lang pansinin? Ano bang kakaiba doon?" "Basta, Doming, gaya ng sinabi ni Aling Mayang, kapag may napansin kang kakaiba ay huwag mo nang pansinin at wala kang magiging problema sa kanila, kaya huwag mo na rin itanong." Tatango na lang daw noon si Lolo Doming kahit hindi malinaw ang kasagutan na kanyang nakuha. Noong makabalik na sila sa bahay ni Roger, ay muling nagpasalamat si Lolo at nagpaalam na aalis na. Kailangan niya na kasing maihanda ang mga damit na dadalhin. Pagkarating sa bahay, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang asawa na si Lola Feli at sa mga magulang na meron na siyang nahanap na regular na trabaho at malaki pa ang magiging pasahod sa kanya. Tuwang-tuwa naman daw ang kanyang asawa at ina, pero ang kanyang ama ay hindi masyado. Tila may pag-aalangan ito sa mukha. Nakisuyo raw siya sa kanyang asawa na ipaghanda siya ng mga damit na pantrabaho
iyong mga luma na, lalo at sa babuyan nga siya magtatrabaho. Noong makita ni Lolo Doming ang kanyang ama na mag-isa sa may harapan ng bahay, ay nilapitan niya ito para tanungin kung ano ang problema. Bakit tila hindi ito masyadong masaya na may nakuha siyang trabaho? Tay, bakit parang hindi po kayo masyadong masaya na may nahanap na akong trabaho? Tanong pa raw ni Lolo sa kanyang ama. Anak, hindi mo ba nabalitaan ang tungkol sa may-ari ng babuyang iyon? Ay, hindi po tay. Ano po bang problema sa may-ari noon na si Madam Cosita daw? Ganito kasi yan anak. Iyong si Cosita ay dating guro sa elementarya dito sa atin. Tapos may nakilala siyang isang mayamang Kastila na taga Maynila. Noong minsan siyang lumuwas para mag-seminar. Noong makauwi yan dito, hindi nagtagal ay nagpupunta na rin dito ang lalaki. Madalas nga dumalaw sa kanila hanggang sa mag-alok na ng kasal. Ikinasal sa huwis ang dalawa. Pero makalipas ang 5 taon ay bigla na lang nagkasakit ang lalaki at hindi nagtagal ay namatay. Wala silang anak ni Cosita. Maraming naipundar ang lalaking iyon dito sa atin, kasama na ang malawak na lupain na siyang kinatitirikan ngayon ng bahay ni Cosita at noong babuyan. Ang sabi ng mga dating katulong ay may kakaibang katauhan daw ang lalaking asawa ni Cosita at maging si Cosita ay nahawa na rin. Anong katauhan naman tay? Mga aswang daw anak. Dahil sa bagong salin lang din noon si Cosita, kaya hirap pa siyang kontrolin ang kanyang pagiging aswang. Hanggang sa napapansin na siya ng ilan niyang mga katulong. May ilan sa mga katulong niya ang nakaalis, pero karamihan ay bigla na lang nawala. Walang makapagsabi kung saan na napunta. Noong mag-report ang mga kaanak sa pulis, ay humarap naman si Cosita at sinabing pinaalis niya na. Dahil hindi niya na rin naman kailangan ng maraming katulong, lalo at mag-isa na lang siya sa buhay. Tanging iyong kanyang mayordoma na lang ang naiwan bilang pinagkakatiwala ang katulong. Hindi nga alam ng karamihan kung maging ang katulong na iyon ba ay nahawaan na rin ng pagkaaswang. Iyon din ang dahilan kung bakit madalas wala sa lugar natin si Cosita. Dahil sa iba't ibang lugar daw ito nang bibiktima. Tay, paano mo naman nalaman ang kwentong yan? Kasi anak, isa sa mga katulong ng mag-asawang iyon ay panganay na anak ng kumpari ko. Matapos makatakas ng kanilang anak ay agad silang nag-alsabalutan at hindi na kailanman bumalik pa dito. Pero tay, nakakahinayang naman pakawalan ang ganoong pagkakataon. Katumbas ng pang 3 tao ang pasahod nila sa akin. Ang sabi naman noong matanda na katiwala, mag-focus lang daw ako sa trabaho ko at huwag papansinin ang kahit anumang marinig o makita kong kakaiba at wala raw ako magiging problema sa kanila. Bumuntong hininga naman ang kanyang ama bago muling nagsalita. Ay, kung desidido ka talaga anak, edi sige, ituloy mo lang. Basta mag-iingat ka. Kapag may napansin kang hindi maganda sa mga nangyayari, ay umalis ka na agad bago ka pa mabiktima noong si Cosita. Opo tay, hindi ko rin naman ito gagawin para sa sarili ko lang. May pamilya na ako na kailangan buhayin, kaya kahit delikado ay handa na akong suungin. Sige anak, naway palagi kang gabayan ng puong may kapal. Mahabang litaniya pa ng kanyang ama. Natulog muna raw si Lolo Doming matapos niyang maihanda ang mga dadalhin sa bagong pagtatrabahuan. Kinahapunan, pasado 3:00 ay naroon na si Lolo Doming sa piggery. Matagal silang nag-usap ni Aling Mayang tungkol sa proseso ng pagpapakain ng mga baboy at iba pang gawain na kasama sa trabaho niya. Binigyan rin siya ng isang flashlight na magagamit sa gabi upang masilip-silip niya ang mga baboy. Dahil kung minsan daw, may mga naliligaw na ahas at iyon ang nagiging dahilan ng bigla ang pagkamatay ng mga baboy sa pigiring iyon. Isang gabi noon, maliwanag ang buwan.
Habang nasa kalagitnaan ng pagtulog si Lolo Doming, ay bigla raw siyang nagising dahil sa narinig na ungol na parang nguy-nguy na pag-iyak ng mga tao. Nagtataka siya kung papaanong magkakaroon ng ibang tao doon, mataas naman ang pader at walang ibang pinapapasok si Aling Mayang. Ang naririnig niyang boses ay hindi lang isa, kundi humigit pa siguro sa 5. Kinuha niya ang flashlight sa kanyang uluhan at dahan-dahang lumabas sa kubong kanyang tinutulugan at naglakad papunta sa kulungan ng mga baboy. Maliwanag pa noon ang buwan noong siya ay lumabas. Pagkailaw niya ng flashlight sa isang kulungan ay hindi siya makapaniwala dahil hindi mga baboy ang naroon, kundi mga taong walang saplot na gumagapang-gapang at umiiyak. Saglit pa siyang natigilan at nahihirapang ipaliwanag sa sarili kung tunay ba ang kanyang nakikita. Nakakapagtaka rin kasi na kung tao ang mga iyon, bakit hindi magsitayo at umalis sa kulungan? Naglalakad-lakad sila sa dumi ng baboy. Kinusot-kusot niyang muli ang kanyang mga mata. Noong matapos ay bahagyang nawala ang liwanag ng buwan dahil natakpan ito ng makapal na ulap. Noong muli niyang tignan ang mga tao sa kanyang harapan, ay baboy na uli ang mga iyon. Nakatitig sa kanyang mga mata na parang nagmamakaawa habang may tumutulong mga luha. Naghintay pa siya ng ilang minuto roon habang nag-aabang kung magbabalik ba sa anyong tao ang mga baboy na nasa kulungan, pero hindi na talaga. Iiling-iling na lang siyang lumayo at bumalik sa kubong tulugan. Habang nakahiga ay iniisip niya raw na kung papaano iyon nangyari o baka naman namamalikmata lang siya. Pero naisip niya rin na napakatagal niya iyong tinitigan at saka lang naglaho ang mga tao noong mawala ang liwanag ng buwan. Dahil sa sobrang pagkakuryoso ay muli siyang bumangon at bumalik sa kulungan ng mga baboy. Hindi lang ang kulungang iyon ang kanyang pinuntahan, kundi lahat ng kulungan ay inusisa niya kung totoong mga baboy ba ang nakakulong. Natapos na lang siya sa pag-uusisa sa lahat ng mga kulungan pero wala talagang nagbago pa. Normal na mga baboy ang lahat ng naroon. Kaya pinaniwalaan niya na lang daw ang kanyang teorya na namamalikmata lang siya o di kaya pinaglalaroan ng mga laman lupa ang kanyang paningin. Kaya siya nakakita ng ganoon. Tinanaw niya ang mansyon ng kanyang amo. Tahimik roon at walang kahit isang lampara ang makikitang nakasindi. Mukhang tulog na tulog si Aling Mayang. Wika niya pa sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa kubo at ipinagpatuloy ang pagtulog. Kinabukasan, maaga siyang gumising para simulan na agad ang kanyang trabaho. Nilinis niyang maigi ang mga kulungan at nilinisan na rin ang padaluyan ng dumi dahil marami na ang naipon sa pinakakanal noon patungo sa butas ng septic tank ng piggery. Makalipas ang ilang araw, ay dumating raw si Madam Cruzita. Noong marinig niyang may nagbubusinang sasakyan sa labas ng gate, ay agad siyang lumapit. Pero naunang nakalapit si Aling Mayang. Iyon ang nagbukas ng gate. Nakatayo naman daw sa gilid si Lolo noong lumabas ang kanyang amo, na unang pagkakataon niya palang makikita. "Magandang araw po, ma'am." Bati niya pa. "Magandang araw naman sa iyo, iho." Magiliw na sagot pa ng matanda. "Ah, ma'am, siya po si Doming, ang bago nating helper sa babuyan." Wika naman daw agad ni Aling Mayang. Pagkababa ng driver ng mga kargamento mula sa likuran, ay mabilis umikot ng sasakyan si Lolo Doming. Dahil balak niyang siya na ang maghahakot noon. Pero sinabi ni Madam Cruzita, "Doming, wag na. Kaya na yan ni Luis at ni Mayang. Bumalik ka na sa likuran at asikasuhin ang trabaho mo roon." "Opo, ma'am." Wika pa raw ni Lolo. Pero ang totoo ay nagtataka talaga siya dahil bakit hindi siya pinayagang maghakot noon.
Samantala, ilalapag niya lang naman iyon doon sa may terrace ng bahay. Hindi rin naman mukhang mamahalin ang mga kargamentong iyon dahil nakalagay lang sa sako. Nagtuloy na lang si Lolo sa babuyan at inusisa ang bawat kulungan kung wala bang problema. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng isang kulungan, ay may napansin siyang kakaiba na nakahalo sa dumi ng mga baboy. Napakunot siya ng noo nang makita na ang humalo sa dumi ng baboy ay ilang pirasong kuko, ngipin at buhok ng tao. Saan naman ito galing? Araw-araw naman akong naglilinis ng mga kulungan. Bulong pa ni Lolo sa kanyang sarili. Dahil sa mag-isa lang naman siya roon, kaya sinarili niya na lang ang kanyang tanong at pinlanong itanong kay Aling Mayang kapag hinatiran na siya nito ng pagkain. Kinahaponan noon ay sinabi niya nga iyon kay Aling Mayang, pero ang sabi noon ay baka namamalikmata lang daw siya at kung may buhok man ay hindi malayong napadpad lang ng hangin. Tatango-tango na lang daw si Lolo dahil imposibleng makapagdala ng ganoon karaming buhok ang hangin tapos doon talaga ilalagay sa iisang kulungan ng baboy. Isang gabi noon, nagising si Lolo Doming dahil parang may umiiyak sa mismong ikalawang palapag ng mansyon. Lumabas siya ng kubo at lumapit doon. Bilog na bilog ang buwan sa mga oras na iyon at nakabukas ng malaki ang sliding na bintanang kahoy sa ikalawang palapag. Mula sa ibaba ay maaaninag na maraming nakasinding kandila doon sa ikalawang palapag. Nag-iiyakan daw ang tunog ng mga kadalagahan na kanyang naririnig. Hanggang sa ilang saglit pa ay tunog na ng mga baboy ang pumalit. Bigla raw siyang nagulat dahil bakit iyong mga umiiyak na tao ay naging umiiyak na baboy na. Doon niya na na-realize na mukhang iyon na ang sinasabing kakaiba na huwag niyang papansinin para hindi siya mapahamak. Kaya dali-dali na lang siyang naglakad papabalik sa kubo at hindi na nagbukas pa ng flashlight para hindi malaman na lumabas siya ng kubo sa alanganing oras ng gabi. Isang araw noon at araw iyon ng Sabado. Sinabi raw sa kanya ni Aling Mayang na may magaganap na handaan sa mansyon. May mga tauhan na kukuha ng 5 baboy na kakatayin. Aalalayan niya lang daw at tutulungan na mailabas ang mga baboy. Tapos huwag na siyang sumama sa paghahatiran noon. Doon lang daw kasi sa kabilang bahagi ng mansyon gaganapin ang pagkakatay. Tinanong naman ni Lolo kung tutulong ba siya sa pagkatay. Sabi naman ni Aling Mayang na hindi raw. Sapat na ang dami ng mga taong tutulong, kaya manatili na lang daw si Lolo sa kubo at huwag pupunta sa pagdarausan ng pagkakatay. Bagay na dumagdag na naman sa kanyang pagtataka. Lumubog na lang ang araw ay wala pa rin siyang naririnig na tunog na pagkakatay ng mga baboy. Pero nakikita niya na noong dumilim ay marami ang nagsisidatingan. Wala siyang nakikilala sa mga bisita. Mga nakasasakyan din ang mga iyon. Nagulat si Lolo noong biglang may tumapik sa kanya. Si Aling Mayang pala. Di ba, Doming? Sinabi ko naman sa iyo na doon ka na manatili sa kubo mo at huwag nang pakalat-kalat. Hindi ka naman kasama sa pagdiriwang. Kaya bumalik ka na doon. Heto ang kanin at ulam para sa hapunan mo. Huwag ka nang lalabas ng kubo mo ha. Ito na ang huling babala ko sa iyo. Opo, Aling Mayang. Pasensya na. Kinakabahang wika pa raw ni Lolo at dali-dali na siyang bumalik sa kubo. Nagulat si Lolo dahil bakit pritong isda ang ulam niya. Di ba may gaganaping selebrasyon? Hindi man lang ba siya mabigyan ng kahit 3 hiwa ng karne mula sa 5 baboy na panghanda? Napapailing-iling na lang daw siya habang kumakain. Ang ini-imagine niyang sinabawang baboy ang magiging ulam niya ay naging pritong maliliit na isda lang. Kaya nagkapi na lang daw siya, pampawi ng pagkasabik sa sabaw.
Nasa kalaliman na siya ng kanyang pagtulog noong makarinig siya ng iyak at palahaw ng mga tao at mga babaeng parang kinakatay. Iyong tunog na minsan ay parang tunog ng baboy at minsan naman ay nagiging tunog ng sigaw ng tao. Gulong-gulo man ay hindi niya na tinangkapang lumabas. Naisip niya raw na kahit naman lumabas siya, ay baka pangkaraniwang baboy lang din ang kanyang makita. At kung magkataong tao nga ang kanilang kinakatay at malamang nakita niya ang ginagawa ng mga iyon, sigurado ring hindi na siya makakaalis pa ng buhay doon. Pilit niya na lang tinatakpan ng unan ang tenga niya para makatulog. Kinabukasan, puyat na puyat siya habang nagtatrabaho. Pilit niyang minamadali ang kanyang mga ginagawa para makauwi na sa kanyang pamilya. Araw kasi iyon ang kanyang day off. Matapos niya lang maglinis ng mga kulungan at magpakain ng mga baboy, ay nakita niyang papalapit na si Aling Mayang. "Doming, ito na ang sahod mo. Ito naman ang ulam na pang-uwi mo sa pamilya mo." "Uy, maraming salamat po," wika niya pa. Noong makaalis na ang matandang katiwala ng bahay, ay una niyang binuksan sa loob ng kubo ay ang sobre. Kumpleto naman ang ibinigay na sahod sa kanya. Tapos sunod niyang binuksan ay iyong lalagyanan na may nakabalot ng dahon ng saging sa loob. Pagkabukas niya ay nanlumo siya dahil pritong isda pa rin iyon, kahalintulad noong ipinaulam sa kanya noong nagdaang gabi. Ang buong akala niya kasi ay makakapag-uwi siya ng karning baboy na pang-ulam para sa kanyang pamilya, pero hindi pa rin pala. Noong pauwi na siya ay dumaan muna siya sa palengke upang makabili ng karne na kanyang ipapaluto ng sinabaw upang matugunan ang kanyang pangangarap na makapag-ulam ng sinabawang baboy. Pagkarating sa bahay ay naikwento niya sa kanyang tatay, nanay at asawa ang tungkol sa kanyang mga naobserbahan. Sabi naman ng tatay niya na mukhang tama ang hinala nito. Hindi lang basta aswang si Madam Cruzita. May kaalaman din ito sa itim na mahika at hindi malayong lahat ng baboy na naroon sa kanyang piggery ay hindi talaga mga totoong baboy, kundi mga tao na dinukot nila sa kung saan-saan. Maaaring kasama na roon ang mga nawawala niyang katulong. Nakapagtataka rin daw kahit na napakaraming alagang baboy sa piggeryng iyon. Kahit kailan ay hindi nagbenta at wala ring retailer na pinagbebentahan sa palengke. Doon na raw niya napagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari. Hindi nga talaga nila kailangan magbenta dahil sila lang din mismo ang kumukonsumo ng mga baboy mula sa piggery. At kung ibenta iyon sa labas, baka biglang bumalik sa pagiging anyong tao at mabuko pa sila. Marami rin silang kakain noon dahil mula sa iba't ibang lugar ang mga aswang na imbitado tuwing may ginaganap na pagsasalo-salo. Doon na rin napagdesisyonan ni Lolo na kailangan niya nang maghanap ng ibang hanap buhay dahil tagilid ang kalagayan niya roon. Hindi malayong malaman nila Aling Mayang at Madam Cruzita na may hinala na siya sa mga nangyayari at baka isang araw gawin na lang din siyang baboy at isama doon sa mga inaalagaan niya. Kinahapunan noon ay nagpasama siya sa kanyang tatay. Bumalik sila sa mansyon ni Madam Cruzita. Sinabi nilang hihinto na sa paninilbihan si Lolo dahil kabuwanan na ng asawa nito, kaya nakabantay na siya sa lahat ng oras. Balik kay Aling Mayang lang daw siya nagpaalam. Wala namang naging problema sa matanda. Binilinan lang siya na kung may napansin man siyang kakaiba sa loob ng mansyon, ay sarilinin niya na lang para na rin sa kanyang sariling kaligtasan. Tumango-tango na lang sila Lolo Doming at ang kanyang ama, sabay umalis na. Hindi na rin daw nagkwento si Lolo Doming sa kahit kanino tungkol sa mga naobserbahan niya sa pamamahay na iyon. Sa takot na siya naman ang balikan ni Madam Cruzita.
Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Sir Carl. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. More power po sa iyong channel and God bless. Lubos na gumagalang, Dominic ng Batasan Hills, Quezon City. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.